So, kaya yung mga bumitaw na sa pananampalataya, wala pag-asa sa buhay na wala hanggan. Ang Diyos hindi malulugod sa iyo. Ang Diyos magagalit pa nga. Kaya nga, i-demonstrate niya ang galit doon sa Revelation 21:8. Makikita natin dyan, isa sa mga kasalanan na binanggit dyan yung pagkaduwag, yung pag-urong, yung pagbitiw sa pananampalataya, no? Dahil sa mga persecution ng duwag. Okay, sabi dyan, ngunit sa mga duwag, yung nga po yung hindi nagtuloy ng pananampalataya, at sa mga hindi mananampalataya. So, nakita niya yung dalawang yun ang nasa first on the line. First on the list. Sabi niya, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, ayun, iba pa mga kasalanan, kagaya ng mga kasuklam-suklam, no? Marami yan kasuklam-suklam. Pag-aralan natin yan, no? Iba-ibang klase ng mga kasalanan na kasuklam-suklam sa Diyos. At sa mga mamatay tao, sa mga makiapit, sa mga manggagawa, yung mga gaway, gumagawa ng mga sorcery, mga pagkukulang, yung mga pagbabarang, okay? At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Pag narinig natin yung mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang nasa isip kaagad natin, mga Catholic, you know, bulto, no? Nakapoint kaagad tayo sa, ay, mga Catholic yan! Isipin natin, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay maraming forma. Nabasa na natin sa Colossus yan, di ba? Di ba? Yung pong love money ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung love sa power ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. No, kaya huwag natin i-blame kaagad sa Catholic. Sabagay, yung mga Catholic talagang obvious na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. No? Pero sila mga, talagang mga hinulmang mga idols. Ano? Ayan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasama mga Muslim dyan. Sabi nila, hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero meron silang sinasambang Diyos-Diyosan. Si Allah po ay isang Diyos-Diyosan. Si Allah po ay moon God. Okay? Diba? Sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa mga bagay na inyaymaan, kahit yung makikita mo sa langit o sa ibabaw ng lupa. Diba? Yung nakita nila sa langit na moon, tinamba nila. At yun nga si Allah, moon God. Diba? Walang mosque na walang moon. Kaya, okay? So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng gumawa ng mosque na hindi nila ilalagay yung kanilang God. At yung kanilang God ay si Allah. Kaya kasama sila rito. Okay? Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-tuklam, mga mamamatay tao, mapakiapi, mga manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga ano? Lahat ng mga sinungaling. Okay? Kung hindi ka nga sumasama sa Diyos-Diyosan, sinungaling ka naman. Hindi ka nga nakikiapin, sinungaling ka naman. Okay? Nakita niya? Sabi niya, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang kalawang. So, yung mga sinasabihan dito na mga umurong, yan nakita niya, at kung siya'y umurong, ibig sabihin, kung siya'y naduwag, diba? Hindi malulugod ang Diyos, saan siya dadalhin? Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang tumatay. Kaya yung mga hindi dumadalo dahil nagtampo sa, ayoko nang dumalo, bakit? Nagtampo ko kay Brad eh. Eh, sino ba nawalan? Sino nawalan? Eh, bakit hindi ka dumadalo? Kasi si sister may utang, hindi naman nagbabayad sa akin. Di ba? Eh, sino nawalan? Sino nawalan? Yung bang kinagalitan mo, yung pinagtampuhan mo, nawalan na siya, patuloy pa rin dumadalo? Sino ang nawalan? Sino ngayon ibubuli sa dagat-dagatang apoy? Napanatay niyo, kaya ito walang dahilan para ulit-ulit
Uulitin pa sa atin ito. Huwag natin kalilimutan ang ating pagkakatipon. At wala naman tayo sa para gawin ito. At kung gagawin nga natin yan, di ba, pinag-aralan natin yan, huwag natin pagkabayan ang ating pagkakatipon, tinuturing yan ang banal na kasulatan ano? Kasalanang sinasadya. Di ba, pagkatapos basahin niya, Hebrews chapter 10 verse 26, yung Hebrews 10 verse 25 at 26, ano sabi? At kung sinasadya niya ang pagkakasala, wala nang haing na titira pa para sa kanya. Kita niya? Kaya nga kung urong, lalamig na sa pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos, bagkos, ibubulit ka sa dagat-dagatang apoy at asopre na siyang kalawang. Verse 39, sabi dyan, ngunit tayo, ayan, yung hindi susuko, yung magpapatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ano sabi? Ngunit tayo hindi doon sa sisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga mananampalataya, may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya nga, ang sinong ang magtiis hanggang wakas, maliligtas eh. Kasi nga, kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong pananampalataya, ito ay ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Okay? So tayo, sa atin dito sa Pilipinas, okay pa nga tayo eh. Pero huwag nating kalilimutan sa ating pang-araw-araw na panalangin. Panalangin natin yung nasa Middle East. Na sila ay pinipersecute ngayon. Tulad rin sila ng mga Hebreyong ito na sinusulatan. Na dumaranas, minuto ng mga persecution. Pinakita ko sa inyo nakaraan, ano? Hindi ko lang naidala ngayon. Mga kung paano sila pinugutan ng ulo, pinako sila sa plaza, kahit bata, kahit matanda, yung mga kababaihan, iniiwalay sa kalalakihan, nire-rape yung bago patayin. Yun ang nangyayari ngayon sa Middle East. Yung Israel, sabi people of God, nakikigaya na rin sila sa ganun. Pag sila naman nakikigaya na rin sila, pumapatay na rin sila. Kaya hindi ko maintindihan. So, yun po yung nangyayari doon sa Middle East. Kaya nga, sa inyong pang-araw-araw ng panalangin, request ko lang ito, appeal ko lang sa inyo, prayer request. Kung mananalangin kayo, isama nyo sa panalangin yung mga kapwa nating Kristiyano na nakikipaglaban ng pagbabata doon sa Middle East. Tayo walang dahilan na hindi tayo magkatipon dahil hindi natin dinalis. Okay, sana sa maikling panahon ng ating kung mahaba. Sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay naintindihan nyo ang kahalagahan na tayo ay manatili sa ating pananampalataya at tayo ay huwag lilimot sa ating pakikipagtipon sa ating. Pero kung katanungan na ating pong ipagtipon,